Minsan naisip mo rin ba, papaano kung ngayon na lang ang huling araw mo? Papaano kung tumigil na ang mundo at bigla kang tumayo sa harap ng Diyos? Ano kaya ang mga maririnig mo? Congratulations, engineer. Saludo ako sa iyo, teacher. Ang galing mo, doktor. Napakarami mong naabot, pastor. Grabe ang influence mo, evangelist. Pero teka, hindi ba't sabi sa Biblia, may isang linya lang na hinahanap ng Diyos? Well done, good and faithful servant. Hindi niya sinabing well done, successful businessman. Hindi niya sinabing well done, famous influencer. Hindi niya sinabing well done, powerful leader. Ang sinabi niya, servant. Sa mundong ito, tinuturuan tayo na habulin ang titulo. Mag-aral ka para maging engineer. Magsumikap ka para maging doktor. Maglingkod ka para maging pastor. Mag-ipon ka para maging successful. At walang masama doon. Pero ito ang tanong, papaano kung nakuha mo ang lahat pero hindi mo nakuha ang puso ng pagiging servant? Papaano kung kilala ka ng mundo pero hindi ka kilala ng Diyos? Sa Matthew chapter 25, may tatlong alipin. Yung isa binigyan ng 5, yung isa binigyan ng 2, yung isa binigyan ng 1. At nung bumalik ang master, hindi niya tinanong kung sino ang pinakasikat. Hindi niya tinanong kung sino ang may pinakamataas na titulo. Ang tinanong niya, ano ang ginawa mo sa ipinagkatiwala ko sa'yo? At yung servant na naging tapat, hindi sinabing well done dahil matalino ka, well done dahil magaling ka. Ang sinabi, well done, good and faithful servant. Alam mo kung bakit napakahalaga nito? Dahil sa langit, wala ang titulo mo. Hindi ka tatawaging engineer, teacher, doktor, or pastor. At ang hinahanap ng Diyos, hindi possession, kundi submission. Hindi fame, kundi faithfulness. Hindi title, kundi pagiging servant. Busy ka nga, pero hindi ka faithful. Successful ka nga, pero hindi surrendered ang buhay mo. Or sasabihin niya, well done, good and faithful servant. Kasi ang servant, hindi naghahanap ng spotlight, hindi naghahanap ng applause, hindi naghahanap ng title. Ang servant, gumagawa kahit walang nakakakita. Ang servant, kahit pagod na, kahit walang recognition, kahit walang reward, tapat pa rin. Sa huli, hindi mahalaga kung gaano ka kataas sa mata ng tao. Ang mahalaga, gaano ka kababa sa harap ng Diyos. Alam niyo ang problema ngayon? Maraming Christian, pero kukunti ang servant. Maraming may ministry, pero kukunti ang may surrendered na puso. Maraming gumagamit ng Diyos, pero kukunti lang ang nagpapagamit sa Diyos. Pwede kang maging pastor, pero hindi servant. Pwede kang maging leader, pero hindi faithful. Pwede kang nasa church, pero hindi submitted. Isipin mo, nasa harap ka na ng Diyos. Wala na ang followers mo. Wala na ang achievement mo. Wala na ang mga titles mo. Ikaw na lang at ang Diyos. Ano kaya ang maririnig mo? Sa huli, hindi ka huhusgahan sa kung ano ang tinawag ka ng mundo, kundi sa kung papaano ka naglingkod bilang lingkod ng Diyos. Balik tayo sa tanong, kung kukunin ka ng Diyos ngayon, ano kaya ang sasabihin niya?